Tara, samahan mo ako magluto nitong ubod ng sarap na Angus beef steak. Ipapakita ko sa iyo kung ano-ano mga ingredients, pati na rin kung paano ito lutuin. Umpisahan na po natin. Ganito ang sikreto para ma-make sure natin na malambot talaga itong ating Angus beef steak. So, tatadtarin po natin siya slightly, pero hindi yung tatadtarin mo talaga hanggang ends. Parang ganyan lang. Kung ano yung nakikita mo ngayon, sundan mo lang yan. So, after that, baliktarin lang po natin. Tapos, gawin natin yung same na manner na ginawa natin kanina. Yan. Pagkatapos ay lagyan na natin ito ng mga pampalasa. Umpisahan natin sa asin. Ayan, as you can see, dahan-dahan natin nilalagyan ng katamtamang dami ng asin itong ating beef. And bukod sa asin, naglagay din po tayo ng black pepper. Tapos, babalik-tarin lang po natin ito. At syempre, kung ano yung nilagay natin sa kabila, ay yun din yung ilalagay natin dito sa kabila. So, maglalagay din tayo ng katamtamang dami ng asin dito. Ayan. Not too much po para hindi siya maalat. Tapos, syempre, maglalagay din tayo ng black pepper. Naman ay gagamitin natin itong special na grilling pan natin para lutuin itong ating Angus beef steak. As you can see, bagong hugas to siya. So, hintayin natin na mawala yung kanyang tubig-tubig dyan sa kanyang ends. And yan, wala na ngang tubig. So, pwede na tayo maglagay ng katamtamang dami ng cooking oil. So, lalagyan lang natin itong ating pan para naman basa siya all over. And doon natin uumpisahang ilagay itong ating Angus beef steak. Syempre, dapat low fire lang ito para hindi siya masunog kaagad. At syempre, lutong-luto talaga itong ating beef steak. So, ganyan na itsura niya habang ginigrill natin siya. Yan. So, feeling namin ay pwede na siyang baliktarin. So, as you can see, pwede na binaliktad na natin siya. So, medyo brownish na yung itsura niya sa kabilang end. So, ganun din yung gagawin natin sa kabila. Hihintayin din natin na maging golden brown siya. And then, babaliktarin natin siya ng babaliktarin until such time na luto na siya. So, at this point, pwede na nating ilagay ang ating special na butter. Arla yung brand. Pero, pwede mo namang gamitan yung kahit anong brand ng butter. Ayan. So, habang nire-record ko to, parang natatakam na talaga ako sa recipe natin today. So, yan. Tunaw na kaagad yung butter natin since mainit na yung mantika na nilagay natin kanina. So, as I said kanina, if i-flip-flip lang natin ito hanggang sa kontento na tayo sa kung ano yung itsura na gusto nating i-achieve dito sa ating beef steak. Ayan. So, for me, okay na to. Luto na siya. And well done ito kasi maganda yung pagkakaluto sa kanya, no? So, mag-saute na tayo ng pang-sides natin. So, sa separate na pan, maglalagay po tayo ng cooking oil na katamtamang dami. Tapos, maglalagay tayo nitong ating bawang. So, isosote po natin ang ating bawang para makagawa po tayo ng sides. Tapos naman ay maglalagay po tayo nitong ating butter. So, hindi lang yung Angus beef yung may butter, pati na rin yung sides natin ay may butter din. So, kung masyadong malakas yung apoy, pahinaan po natin para hindi masunog ang ating bawang. Kasi mabilis masunog yung bawang, 'di ba? This point, pwede na nating ilagay ang ating cabbage, pati na rin ang ating carrots. Ito po yung magiging sides natin for later. Tapos, syempre, kapag nailagay na natin lahat-lahat, pwede na natin itong i-mekos-mekos. So, i-mekos-mekos natin siya para syempre, pantay-pantay yung lasa niya at lahat sila merong ingredient, merong bawang at the same time yung butter nga. Tapos, ayun, maglalagay din tayo ng konting asin para malasa itong ating side dish. And naglagay din tayo ng kaunting dami ng paminta or black pepper. Tapos, syempre, hahaluin natin ito para pantay-pantay ang lasa.
Sobrang dali lutuin nitong ating side dish. So, after nito ay pwede na natin itong hanguin at iset aside. Naglagay din po pala tayo ng kamatis. There you go po. I hope nagustuhan ninyo. Sobrang sarap po nito. Sana subukan nyo. Happy eating! Bye!